Bago ang 146 hanggang 147, ipinanganak akong kontrabida. Tunay nga, ang mga pamamaraan ng dakilang banal ay hindi ko kayang labanan. Matandang Zuan, huwag kang magpigil. Anuman ang mangyari, ang aking pamilya ang mananagot. Naiintindihan, Batang Panginoon. Tigilan nyo, mga nakababatang kapatid, anong ginagawa nyo? Nakakatandang kapatid, nandito ka. Baliw si nakababatang kapatid Ji Qingshan ngayon. Ngayon lang, gusto niya pa akong patayin. Kaya wala akong pagpipilian kundi hayaang kumilos si matandang Zuan. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Paano ka papatayin ng nakababatang kapatid? Nakababatang kapatid, totoo ba ang sinasabi niya? Sino ang mga nakababatang kapatid mo? Ang pangalan ko ay Su Qing. Nakakatandang kapatid, anong nangyari? Nakarinig ako ng mga pagsabog. Paano nagkaroon ng dalawang Ji Qingshan? Batang Panginoon, may mali. Nagkamali ba kami ng tao? Kaya sino siya kung ganun? Ano ba talaga ang nangyayari? Mayroon bang makapagsasabi sa akin kung anong nangyayari dito? Ang kalamidad ng ganap na yin ay hindi inaasikaso. Ngunit nag-aaway kayo rito. Anong nakakatakot na presyon? Ang taong ito ay, kung hindi ako nagkakamali, siya ang maalamat na batang Panginoon ng pamilya Go. Siya si Gu Qiangjie. Ang maalamat na pinuno ng matuwid na landas. Ang batang Panginoon na binanggit ng aking kapatid. Qing, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Paumanhin. Kinakausap ba ako ni batang Panginoon Qiangjie? Magkakilala ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Batang Panginoon, nandito ako. Lubhang binubuli si Qing. Ganun pala. Ito ba ang linya ng misyon ni Qing? Isang kawili-wiling balangkas ng pagpapalit ng pagkakakilanlan. Patawarin mo po ako, Batang Panginoon. Nagkamali po ako ng pagkakakilala sa inyo. Qing, anong nangyari? Bakit ka lubhang nasugatan? Kinikilala ang mga bahagyang pinsala. Batang Panginoon, naglalakad lang po ako sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. At hindi inaasahan, ginulo ako ng pervert na iyon. Tapos, nagpatawag pa siya ng dakilang banal para atakehin ako. Oh, may naglakas loob na saktan ang aking. Kay Gu, aliping babae, patawarin mo po ako, Batang Panginoon, sa pagpapalala ko sa inyo. Ayos lang po ako. Paano kang magiging ayos? Lahat ng panloob mong organo ay sugatan. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito na ako ngayon. Napakalakas, ngunit napakabait. Talagang masaya si ate. Magpahinga ka muna dito. Aasikasuhin ko muna sila. Ang mga intensyon ng nakababata mong kapatid ay hindi simple. Tinatansya kong plano na niya kung paano ka papalitan at mananatili sa tabi ni Gu Qiangjie. Tumahimik ka. Magsalita. Paano niyo gustong mamatay? Tapos na. Mukhang hindi maganda ang kalalabasan ngayon. Batang Panginoon Qiangjie. Ito ay isang pagkakamali. Tulad ng nakikita nyo. Ang dalagang ito at ang nakababata kong kapatid ay magkamukha. Hindi ko talaga sinadya. O baka naman maging mapagbigay kayo. Isa na naman na hindi nakakaintindi. O gusto mo bang ako? Ako mismo ang kumilos. Napakabilis. Matagal na akong nabuhay. At ito ang unang pagkakataong tinakot at ininsulto ako ng ganito. Kung hindi umuungol ang tigre, iniisip mo ba talagang ako ay isang Batang Panginoon Qiangjie? Iligtas nyo ang aking buhay. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Handa akong humingi ng tawad at bayaran ang inyong aliping babae. Pakiusap, ituring nyo lang akong isang lumilipas na piraso ng alikabok sa inyong buhay. Okay, Qing, paano mo siya gustong harapin? Batang Panginoon, nakikinig si Binibining Qing sa anumang sasabihin ng Batang Panginoon. Balikan ang nakaraang pag-iisip. Ang taong ito ay talagang nakakatakot. Hindi ko dapat ipaalam sa kanya na ako ay impostor. Kung gayon, papatayin ko siya. Hindi ako. Batang Panginoon Qiangjie. Si matandang Zuan ang nakasakit sa inyong aliping babae. Hindi pa ako kumilos. Hindi ako nanakit. Oh, Batang Panginoon. Batang Panginoon Qiangjie. Responsibilidad ko ito. Handa akong putulin ang dalawa kong braso upang magbayad sa inyo at sa inyong aliping babae.
Dalawang braso ng isang dalubhasa sa dakilang banal na kaharian. Ngunit pakiramdam ko, malayo pa sa sapat. Ito ay pinsala sa pinagmulan. Hindi ito ang mabait na Guchenjay na binanggit ng aking ama. Ubo. Ubo sa kasong iyon. Bigyan niyo po ang aking batang Panginoon ng daan para mabuhay. Kahit ang tagapagtanggol sa dakilang banal na kaharian. Haha, sa totoo lang, gusto ko talaga ang kanyang kilos. Mas mukha siyang tagapagmana ng demonyong paglilinang. Ang batang Panginoon ay hindi kailanman madaling kausapin. Laging nabibigo ang mga tagalabas na makita ng malinaw. Haha, sino sa tingin mo ang iyong sarili sa kanya? Sa tingin ko, nagpapakita lang siya ng kaunting pagiging tao sa kanyang fiancé. Matandang Zuan, may disenteng tagapagtanggol ka pala. Ngunit sayang. Oh, at nandyan si nakakatandang kapatid. Kayang protektahan ni nakakatandang kapatid ang sarili niya. Nakakatandang kapatid, bilis. Iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Nakakatandang kapatid, iligtas mo ako. Ang aking maharlikang pamilya. Tiyak na, nakababatang kapatid. Ako ang pinuno ng Supreme Heaven Cave. At ang ikatlong prinsipe rin ng sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. Maaari ko bang hilingin kay Batang Panginoon Shenjay na magpakita ng kaunting pagpapaubaya at patawarin ang aking nakababatang kapatid sa pagkakataong ito. Tiyak na mag-aalok ako ng malaking gantimpala. Ibig mong sabihin, gusto mo akong labanan, HMPH. Pangunahin dahil ikaw, isang anak ng tadhana, ay maihahalin tulad sa ninuno ng tao. Iyon lang para sa kabanata ngayon. Kung nagustuhan nyo ito, pakipindot ang like button, i-share ang video, at mag-subscribe sa channel para matulungan kaming makagawa pa ng maraming video. Dagdag pa rito. Maaari rin ninyong suportahan ang aming koponan ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng pagpapataas ng views ng video o pagbibigay donasyon sa pamamagitan ng impormasyon sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong lahat.